Check na check! Check? Check na check! Check? Check na check! Check? Check? Check na check! Tagumpay! Tagumpay! Tagumpay? Tagumpay? Tagumpay sa Extension Komunidad! Magandang umaga mga ka-good vibes. Ako si Ruby Gapasin, ang inyong makakasama sa makabuluhang kwentuhan sa pagsasalin kaalaman tungo sa kaunlaran. Dito sa PUP Check o Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. At ngayon kami ang makakasama ninyo at magiging gabay sa mas matalinong paghawak ng pera para makapagdesisyon ng tama at may kumpiyansa sa bawat pisong inyong pinaghihirapan. Patuloy kayong nakikinig sa DZME 1530 kHz sa inyong mga radyo at napapanood din sa DZME TV Cable Link Channel 5. Gayon din sa lahat ng online platforms at social media accounts ng Tagumpay Channel at ng Polytechnic University of the Philippines. Noong nakaraang Sabado, sinimulan natin ang ating talakayan sa mga maling paniniwala at pagpapaliwanag kung ano ba ang financial literacy. Ngayon naman, tutukan natin ang unang hakbang sa financial freedom, ang pag-iipon. Handa na ba kayong i-level up ang inyong finances? Tara na't simulan natin. Makakasama natin ang financial educator at profesor sa Polytechnic University of the Philippines College of Accountancy and Finance. Walang iba kundi si Dr. Ria S. Pahilago. Magandang araw sa iyo, Prof. Ria. Magandang araw, Ruby, at magandang araw po sa ating mga ka-good vibes at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa DZME Tagumpay Channel at sa mga online platforms at social media accounts ng PUP. At eto na, Prof. Ria, sa ating unang episode, napag-usapan natin yung tungkol sa financial literacy, kung ano nga ba ito. Tama. Ngayon, pati yung maling paniniwala, natalakay natin last Saturday. May mga tanong, kaya naman ba o kaya ba ng kahit sino ang mag-ipon? O paano tayo mag-iipon? Kayang-kaya, Ruby. Actually, simple lang naman talaga ang pag-iipon. Pero bago ko i-discuss kung ano ang kahalagahan ng pag-iipon, siguro magandang i-discuss muna natin kung ano ba ang pag-iipon. So, ang pag-iipon ay ang paglalagak or pagsasantabi ng ating mga kaperahan na hindi natin pansamantalang ginagamit or kinakailangan. So, meron tayong dalawang equation actually, no? Yung una nating equation is income minus expenses is equal to savings. Ito yung typical, no, sa ating traditional na finance. Pero ngayon sa ating modern finance na iba na, no? Okay. Ito na ay tinatawag nating income minus savings is equal to expenses. So mas nakakapag-ipon tayo, no, dahil mas meron tayong allocated or allotted na savings every time meron tayong nare-receive na pera from sweldo o kaya yung kinikita natin sa ating mga negosyo. So, ganon yung equation. Okay? Yes. Halimbawa sa pang-araw-araw at sa isang pangkaraniwang mamamayan, paano i-apply yung equation na yun? Madali lang yon. So, hanggat maaari alam natin kung saan ba nanggagaling, no, yung ating mga kaperahan. No? Okay. Una, yung mga sources, ito ba ay sa sweldo? Ito ba ay sa mga interest, no, ng ating mga deposito? Ito ba ay nanggagaling sa negosyo? So, kapag na-identify na natin, no, kung saan-saan nanggagaling yung ating mga sources of funds, ima-minus naman natin ngayon. Saan ba natin ito ginagamit? Ito ba ay sa mga basic necessities? Ito ba ay para sa mga emergencies? Or sa mga specific goals like kotse, bahay, lupa, at iba pang pagkakagastusan.
So kapag na-identify natin yon, mas maiintindihan natin kung ano ang kahalagahan ng savings. So ito ay doable ba sa simpleng mamamayan? Maliit lang naman ang sweldo ko. Doon sa una nating episode, sinasabi doon na kaya ba? Kaya ko bang mag-ipon? Ito lang ang kinikita ko. Ang sinasabing maling paniniwala ay mag-iipon ka lang kung may sobra. Yan ang karaniwan, no, na iniisip ng ating mga kababayan na kapag kamalit lang ang sweldo mo, there's no way, no, na makapag-ipon tayo. Pero wala yan sa liit or sa laki ng sweldo. Bagkus ito ay nasa disiplina, Okay. no, consistency at commitment. Ayan. So kahit maliit, kapag regular mong ginagawa, makakaipon at makakaipon ka din. Okay, napakagandang simpleng pagpapaliwanag pero I'm sure meron na pulot yung ating mga tagapakinig, tagapanood dyan, At syempre, mag-reality check muna tayo. Kaugnay dito sa usaping pag-iipon. Sa pagpapatuloy ng ating usapang check na check tungkol sa pag-ipon, silipin natin ang mga pinakahuling datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas base sa 2021 Financial Inclusion Survey. Noong 2021, kahit tumaas ang dami ng mga may account, bumaba ang porsyento ng mga adult na may ipon sa 37% mula 53% noong 2019. Posibleng nakaapekto rito ang COVID-19 pandemic dahil maraming kabahayan ang nabawasan ng kita o tumaas ang gastusing medikal. Bumaba rin ang bilang ng mga nag-iipon ng 9.7 milyon mula 38.6 milyon noong 2019 hanggang 28.9 milyon noong 2021. Malaki ang ibinaba ng porsyento ng nag-iipon lalo na sa mga nasa National Capital Region, South Luzon, Visayas, Socio-Economic Class E at sa mga nagtatrabaho at nakatira sa urban areas. Narito ang ilan pang detalye. Noong 2021, bumaba ang pag-iipon sa halos lahat ng lugar maliban sa Mindanao, kung saan tumaas at nanguna pa kumpara sa ibang rehiyon. Sa National Capital Region, bumagsak ang porsyento ng may ipon mula 65% noong 2019 hanggang 28% noong 2021, ikalawang pinakamababa pagkatapos ng South Luzon. Ayon sa Socio-Economic Classification, mas marami ang nag-ipon sa Class ABC1, 83% noong 2021 kumpara sa 79% noong 2019. Bumaba rin ang porsyento ng nag-iipon ayon sa lokasyon, age group, katayuang sibil, employment status at educational attainment noong 2021. Kumpara sa pambansang average, mas mababa ang pag-iipon sa mas batang adult at sa mga may primary education lang. Sa usaping kasarian, parehong bumaba ang pag-iipon ng lalaki at babae mula 2019 hanggang 2021. Mas mataas pa rin ang porsyento ng kababaihan kaysa kalalakihan, pero maliit lang ang agwat nito, 39% sa babae at 36% sa lalaki. Malaki rin ang papel ng pinanggagalingan ng pondo sa pag-iipon. Mas mataas ang pag-iipon sa may-ari ng negosyo, mga manggagawa at empleyado, at sa may ibang pinagkukuhanan tulad ng kamag-anak na nagtatrabaho sa abroad. Ang takeaway natin ay dumadami ang access at digital tools, pero mahalaga pa rin ang malinaw na plano sa pag-iipon at disiplina sa paggamit ng pera. Prof. Ria, gaano ba kahalaga ang mag-ipon? Ruby, napakahalaga niya. Natatandaan ko pa yung lola ko, no? Yung linyahan na kapag may isinuksok, may madudukot, no? Napaka-importanteng maintindihan nating lahat na ang ating pag-iipon ay magre-resulta ng una, kapayapaan ng isip. No? Okay. Na wala tayong iniisip na pambayad sa emergencies, no? Na wala tayong pera,
or pag-identify ng mga basic necessities, no, na kahit iyon lang hindi natin matugunan, no, na simple, no, kung wala tayong ipon. Isa pa diyan ay yung pagkakaroon natin ng goal, no. Gusto mong bumili ng bahay, gusto mong bumili ng lupa, ng sasakyan, no, napaka-importante na meron kang ipon, no, para isa-isa itong mga goal na ito ay isa-isa mong makakamit, no? Isa-isa mong makukuha. Ayan, Prof. Ria, diretso tayo dyan. Paano ka magsiset ng goals kung talagang gusto mo magkaroon ng savings o mag-ipon? Marami tayong makukuha, no, na mga basehan, no? Ang pinaka-popular, no, na pwede nating gamitin ay yung 50-30-20 rule. Naku, 50, 30-20 rule. 20, ano ito? So yung 50% ng inyong income ay i-allocate natin para sa mga basic needs natin. Tulad ng pambayad sa pagkain, no, sa bahay, no, sa mga pangangailangan natin, no, sa ating pang-araw-araw. pamilya. Yes. Yun namang 30% natin, pwede nating ilagay dun sa ating mga wants, no? Okay. Ito naman yung pwedeng Hindi naman inaalis yung wants. Ayan. hindi naman, pero may limitations, Okay. no? So meron tayong pampanood ng sine, mga movies, no, o kaya Pero may kakain Netflix sa labas. na. Yes. May rent din yun. Yun, no? okay. So, pambayad doon. Kailangan pa rin Okay. bayaran. And 20% yung pwede nating i-allocate sa pagbayad ng utang or yung pag-save natin. So, yun yung basic. nakaplano. Pwedeng iyon yung sundan ng mga nagsisimula, no, Okay. na makaipon. Prof. Ria, na-mention mo yung 50% para sa basic needs, 30% para sa wants, at 20% sa pambayad ng utang at yung pangsubi. Ipon. Pangsubi, sabi Yes. ng mga lola natin, di ba? Pwede bang i-adjust yun? Kasi hindi naman ganun kalakihan ang aking sweldo. Hindi rin naman ganun kalaki ang tinatawag nating pangangailangan na ang tutugunan mo ay yung gusto mo lang. So, pwede bang i-adjust? May option ba sa yung ating mga tagapakinig, tagapanood? Pwede naman. Pwede, no? Depende yan sa pangangailangan natin, no, bawat pamilya. So depende yan sa kung ano yung priorities natin. So kung hindi natin priority ang manood ng sine, no, hindi natin priority ang bumili ng mga hindi masyadong kailangan. Hindi mo naman kailangan. Pwede nating i-prioritize yung mas pangangailangan natin. So it depende yun. You can custom fit, you can adjust, no, yung ating mga expenses or mga priorities. Tsaka kung maipon ka talaga, edi yung nando sa 30%, ilagay mo dun sa na-mention natin kaninang 20. Mas lakihan yun. natin. Okay. Pwede namang i-adjust. Kasi nga, ang sabi ni Prof. Ria kanina, nandun sa disiplina ninyo at sa commitment at ninyo. consistency. Yes, kung saan nyo ilalagay yung mapamalaki o konting ipon. Prof. Ria, ang sabi natin ay mag-iipon. Pero paano ako magsisimula? Mag-aalkansya ba ako? Sabi ni Lola, magbabangko or maraming digital banks ngayon? Paano? Depende sa kung ano yung mas accessible sa'yo. Okay. Natutunan ko sa isang finance guru, no? Kung gusto mo talagang mag-ipon, mag-open ka ng isang bank account sa isang malayong branch ng bangko na hindi accessible sa'yo. Malayo, mga ilang metro kaya? Yung hindi mo mapupuntahan, no? Yung Nang hindi madalas. accessible, Okay. yes. Para nagdideposito ka pero hindi mo siya nawi-withdraw. At ang suggestion niya, passbook. Kasi kapag ATM, withdrawable Anywhere, anytime, anywhere. Pero kapag passbook, hindi. So, mas makakaipon ka. Now, siguro ang tanong ng iba, paano pag hindi kami makapag-open ng account sa bangko dahil maraming requirements, marami ng mga digital banks, no, na available sa mga mobile phones natin, no, na pwede nilang pagsimulan. Pero may risk yan. I-mention natin. Sabagay, sa lahat naman ng bagay, merong risk, no? Yung pagbabangko, ang isang issue nila dyan ay mababang interest, no? Nasa bangko lang lahat ang pera. Pero tama ba yung mentality na gano'n? Kung ikaw ay natatakot, no, na lahat ng pera mo, no, ay nasa iisang lalagyan lang or account,
mas mahalaga na i-diversify mo siya. Meron ka sa bangko, no? Meron ka sa ibang financial institution. Meron ka rin siguro emergency, no, sa bahay ninyo. Pero you have to monitor, no? Kasi baka kinakain na ng anay, no, yung pera, no? May mga concerns tayo na ganyan. Pero ngayon, sabi ko nga, dahil New Year, meron tayong mga Ipon Challenge. so. May nabibiling mga notebook, no, na Ay, i-insertan mo oo, siya oo. 100 every month or 1,000 Depende sa every kanila, month. kahit nga 50 pesos araw-araw, di ba? So ito ay effective kasi regular mo siyang gagawin, no? And you monitor it and you are disciplined to do it on a regular basis, definitely makakaipon. Again, disiplina. Yung sa digital bank, ano ang paalala naman natin? Ito nga, no, yung mga digital banks, kung hindi kayo masyadong maalam, no, mas mabuti na magtanong muna, no. Alamin paano ba talaga to ino-operate, no? Kasi minsan dahil pindot tayo ng pindot, no, meron tayong mga napipindot na mali, no, or na-check, no, na mga mali. So siguro mas mahalaga na magtanong muna, no, sa mga mas eksperto or mas may nakakaalam. Natapos na naman po ang maikli subalit punong-puno ng mga ideyang usapan, mga ka-good vibes. Maraming salamat, Prof. Ria. Meron ka bang mga panghuling paalala para sa episode lang na ito? Well, thank you again, Ruby, no, for inviting me sa ating mga ka-good vibes. Madali lamang pong mag-ipon, no? Kagaya ng aking nasabi kanina, dapat lang po ay consistent kayo, dapat ay may disiplina kayo, at dapat ay meron kayong 101% commitment. At lahat po tayo, no, ay unti-unting makakaipon. Thank you very much po. Thank you very much, Prof. Ria. At para sa inyong mga katanungan, suhestyon, or iba pang mga gusto ninyong iparating sa amin, maaari po kayong mag-email dyan po sa aming email address na naka-flash sa inyong mga screen. Naway nakapagsalin po kami ng mga kaalaman tungo sa kaunlaran. Ipagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan sa susunod na Sabado tungkol naman sa matalinong pangungutang at paano ba natin i-manage ang ating mga utang. Muli ako si Ruby Gapasin para sa programang Check na Check, PUP Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad sa Balitang Good Vibes. Tatak-piyo-piya, ako, tagumpay ako. Tatak-piyo-piya, ako, tagumpay ako. Tatak-piyo-piya, ako, tagumpay ako. PUP, ako, tagumpay ako. Welcome to our Sintang Paaralan, the Polytechnic University of the Philippines. The Polytechnic University of the Philippines is a public higher educational institution governed by Republic Act No. 8292, known as the Higher Education Modernization Act of 1997, and its implementing rules and regulations underscored in the Commission on Higher Education Memorandum Circular No. 4, Series of 1997. PUP was established in 1904 as the Manila Business School. In 1908, it was renamed as Philippine School of Commerce or PSC and merged with Philippine Normal School from 1936 to 1946. Through the virtue of Republic Act No. 778, PSC was renamed as Philippine College of Commerce or PCC in 1952. On April 1, 1978, PCC was converted into a chartered state university, now known as the Polytechnic University of the Philippines, through Presidential Decree No. 1341. Spanning 12 decades and into the future, PUP remains true to its commitment of pursuing unparalleled polytechnic education. PUP meets the evolving demands of the Filipino civil service and global workforce as we put together research-oriented courses and applied programs. We have 24 campuses across Luzon.
in a pioneering location in Visayas, serving more than 90,000 learners in different programs at various levels of learning. Our Open University system offers flexible distance learning, while technical and associate degrees are supported through our Institute of Technology. Sintang Paaralan also pioneered a mobile higher education classroom designed to meet the needs of last-mile learners called the Education on Wheels, as well as an extension school inside the Manila City Jail for persons deprived of liberty. We have established our own Academe Government Industry Alumni Council as a consultative body to collaboratively work on curricula that are responsive to the needs of industry and government. This is guided by our Enrollment to Employment Framework, aligning our programs with the Philippine Qualification Framework and helping us hone work-ready students. Such holistic approach supports our graduates and our campuses as they score and perform excellently in the fields of accountancy, architecture, chemistry, engineering, interior design, nutrition and dietetics, psychology, psychometry. Our top-notch performance is also complemented by the perseverance and can-do attitude of our students. We are recognized as a valued partner for internships and on-the-job trainings. And since 2016, PUP is recognized as the most preferred graduates by employers in the country. We are also one of the country's best employers by external agencies, accredited with a Maturity Level 2 on Performance Management under the Prime HR program of the Civil Service Commission, consistently given a satisfactory rating by the Anti-Red Tape Authority and FOI compliance status. Our work is validated by our recent foray into global university rankings, such as the World University Ranking for Innovation and the QS World University Rankings. We are also recognized for our work on the 17 Sustainable Development Goals and its impact to our various stakeholders under the Times Higher Education SDG Impact Ranking, as well as our entry into the ASEAN University Network. The commitment of its leadership, faculty and staff to good governance and inspired public service, and with the strong support of its growing alumni network, dedicated student body, and valued partners, form the cornerstone of this university. Sintang Paaralan exceeded expectations, with every generation of Iskolat ng Bayan molded since its establishment. As it moves forward with its renewed vision of becoming a leading polytechnic university in Asia, PUP embodies its motto, "Mula sa'yo, para sa bayan." Sintang Paaralan steadfastly commits to be the government's partner in nation building and alleviating poverty among Filipino learners with quality, responsive, and relevant education as a tool. PUP ako, tagumpay tayo!